At nakadagdag pa sa pagkalma po dito sa presyo ng langis yung pagtitiyak ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na papayagan po nila yung ligtas na pagdaan ng oil tankers na may watawat ng Pilipinas dyan po sa Strait of Hormuz. Samantala, nananatili namang stranded sa Strait of Hormuz ang mahigit po sa 100 container vessels ng ating bansa dahil na rin sa banta sa seguridad. Detalye sa report ni Harted Molina. Tinatayang nasa 130 container vessels na may lamang kargamento mula at papuntang Pilipinas ang nananatiling stranded sa Strait of Hormuz dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa pagdinig ng Senado, inihayag ng Association of International Shipping Lines na nananatiling limitado ang paggalaw ng mga barko sa nasabing ruta sa kabila ng mga hakbang para payagang makatawid ang iba. Paliwanag ng Association of Internal Shipping Lines o AISL President na si Patrick Ronas, ito ang kasalukuyang sitwasyon ng mga barko sa lugar. Currently, there are about 130 container vessels that are actually trapped inside the strait. There has been a few ships that have been able to get out, but so far there are hundreds of container vessels that are still inside the Strait of Hormuz. Dahil dito, napipilitang magpatupad ng mga alternatibong hakbang ang mga shipping line kabilang ang paglilipat ng kargamento sa ibang mga daungan tulad ng Khor-Fakkan Port sa UAE at paggamit ng land transport papunta sa mga destinasyon. Ayon pa kay Ronas, may mas malawak na epekto ito sa operasyon ng international shipping. Basically, not only fuel is causing a lot of challenges for shipping lines or international shipping lines, but there's also the because of the vessels being trapped in the strait, a diversion of services are being done. Reassessment of the network is also being done, and as well as containers being offloaded to other ports. Samantala, ang mga barkong patungong Europa ay umiiwas na sa Strait of Hormuz at dumadaan na sa Cape of Good Hope na nangangahulugan naman ng dagdag na 10 hanggang 14 na araw sa biyahe. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang maiwasan ang malaking epekto sa kalakalan ng bansa. Harted Molina para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.